Pero dito tayo sa survey. O ayan, o, bagsak sa survey. Si Marcos. Kaya, oy, Claire Castro. O, kailan mo lalaban to? Para pumuti-puti na ito. O, di ba sabi mo maganda Pilipinas ngayon? Di ba sabi mo, Claire Castro, maganda bayang Pilipinas ngayon? Sabi mo, ang Pilipinas ngayon ay, ang Pilipinas ngayon ay konti na lang, konting kulan na lang, puputi na. Di ba sabi mo? O. Konting kulan na lang, puputi na ang Pilipinas. O, ayan, paano mo mapapaputi yan? 25% ang approval rating, 25% ang trust rating. Kung ang passing grade is 75, 70 ang passing grading, ang passing grade, yun ito. O umantakin mo pag pinagsama mo yung rating ni Bongbong at nung pinsan niyang si Bonjing. 25 plus 14, 39 lang yan. Putang ina pa. Nako, sorry, bawal. Sorry, kakat ko yung mura. Walang hiya, Bongbong at saka Bonjing. Yung rating yung dalawa, pag pinagsama, kaparehas lang nung kay Chis Escudero. Dalawang tao pa kayo. Pag pinagsama yung rating yung dalawang magkamag-anak kayong pulpol, minu-minuto, kayong mga utak usok, si Chis Escudero lang ang kaya nyong taubin. Hindi nyo kayang taubin si BP Sara, kayong dalawa. Antakin mo lahat na ng panghahayop, lahat na ng kakupalan, kademonyohan, ginawa nyo na para mapabagsak si BP Sara. Sandamukal na pangbibintang ang binibigay ng Kongreso. Pero ba't ganito? 61% ng Pilipino nagtitiwala kay BP Sara. Ang dami pang ninakaw sa bayan Andyan pa sila Mary Grace Piatos. Andyan pa yung mga pagnanakaw, yung DDS, mga pinagpapapatay nito ni Sara. Pero bakit 61% pa rin yung trust rating niya? Paano na yan? Ngayon, Comelec, paano nyo ngayon dadayain? Kung kayo ay mandadaya, kung may plano, alam ko naman Comelec, di mandaraya yan. Ang nagsabi naman mandaraya ang Comelec, si Bongbong Marcos tama? Kasi meron pa nga siyang protesta noon kay Leni Robredo, di ba? So ang nagsasabi naman durugas ang Comelec, si Bongbong Marcos. So tayo, hindi ako naniniwala mandurugas ang Comelec. Pero kung may plano, yung mga masasamang loob na mandugas sa eleksyon, napakalabo kasi kitang-kita nyo po dito sa rating. Kitang-kita nyo po sa mga lumabas nung birthday ni Pangulong Duterte. Kitang-kita nyo po yung mga nag-simultaneous na rally sa buong Pilipinas, sa PDP. Kitang-kita nyo rin kung gaano karami yung nadismaya noong pinahuli nyo si Pangulong Duterte sa ICC. Ayan na, nag-manifest na. So never, hindi pwedeng mananalo yung mga kandidato nito ni Bongbong Marcos sa alyansa. Bakit? Bukod sa nalalagas na sila parang malunggay. Nalalagas na sila parang daon ng malunggay. Talagang hindi na sila nangangampanya. Hindi na sila makapunta sa kung saan-saan lugar sa Pilipinas. Bakit? Ang sinisigaw ng tao pag nandoon sila, Duterte. Natatandaan nyo, pumunta to sa isang mall. Opening ng isang mall sa Mindanao. Pumunta to. Yung advance party niya, hindi na siya pinatuloy. Di umano hindi na siya pinatuloy. Bakit? Kasi nung binubuksan yung mall at alam na nandoon siya, ang sinisigaw ng mga tao sa labas, Duterte. Ito bang mga gunggong na to? Nag-apply ba tong mga gunggong na to ng nangampanya ba to sa OFW? Hindi. Paano sila mananalo sa OFW? Kung hindi sila nagampanya sa OFW, kahit isang kampanya sa abroad, hindi ginawa ng mga kumag na to. Bakit? Galit sa kanila yung mga OFW. Tapos ngayon yung OFW, makikita nyo, yung mga nagsusumbong na mga dinaya sila. Lahat, puros binoto ko, PDP straight. Tapos ito yung mga lumabas. Wala kang narinig na bumoto ko ng alyansa, tapos ito lumabas. Ibig sabihin, walang bumoboto sa alyansa. Nagbayad pa kayo ng maraming vlogger. Nagbayad pa kayo ng mga media personalities para pabanguhin ang mga pangalan ninyo, pero hindi. Kaya nga sabi ko, ang malas, ang salot talaga kay Bongbong Marcos, si Claire Castro. Dahil sumobra ang baba ng survey ni Marcos nung naging si Claire na yung spokesperson niya. Ibig sabihin, Claire, hindi mo mapabango. Si Bongbong Marcos, gusto mo pang paputiin. Fake news ka talaga. NBI director, sabi ko nga sa'yo huwag ka nang lumayo. Diyan na lang sa gobyerno, makikita mo kung sino yung mga fake news peddler na pwede mong kasuhan. Si Bongbong Marcos, kasuhan mo. Sabi niya wala daw pumasok na baril sa KOJC. Ang dami naman baril sa KOJC. Tapos sinasabi niya on national TV, wala. Di fake news peddler yung presidente. Dito naman si Claire Castro, sabi niya mas madilim daw, mas itim daw nung panahon ng tatay ni Inday Sara. Pucha, si Pangulong Duterte nung natapos maging presidente, 89% ang approval at trust rating. 89% pinakamataas sa buong mundo. Okay ka lang? Tapos ngayon, si Bongbong 25%. Paano mas madilim nung panahon ni Pangulong Duterte kaysa ngayon? Mas madilim talaga nung panahon ni Pangulong Duterte sa mga kriminal. Pero sa mga gumagawa ng matino, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw nung panahon ni Pangulong Duterte at 89%. Claire Castro, let that sink in sa maliit mong utak.
89% trust rating ni Pangulong Duterte noong siya ay hindi na presidente. Noong nag-resign siya, ganun kataas. At kahit na hindi na siya presidente, sinasama pa din siya sa popularity rating. Si Bongbong 25. Pag pinagsama mo yun sa kanilang magpinsan, 39. Anong klase yan? 2 taong tanga. Katumbas lang ni Sis Escudero ni hindi man kayo nakabalikat kay Inday Sara. O so Claire, paano na ngayon yan? Effective ka lang sa pangkukupal. Effective ka lang sa pangkukupal pero hindi ka effective sa trabaho mo. Hindi mo napabango si Bongbong. Wala kang nailabas na magagandang ginawa ni Bongbong. Tinanong ka gano'n na karami yung bahay na napagawa ni Bongbong? Pangako niya 1 million per year. O tapos sasabihin mo wala pang 1 million. O di fake news kayo pare-pareho, mambubudol kayo. Nayupak kayo. Ayan ang sinasabi ko. Congratulations VP Sara, pero wag ka mag-alala VP, hindi ko pa rin iboboto si Amy. Hindi ko iboboto si Amy, manluloko yan Niloko na tayo niyan, niloko ka na niyan. Niloko na kayo niyan, doon pa nga sa alyansa tumakbo yung hayop na yan Tapos ngayon nagpapaloko na naman kayo. Ngayon nagpapaloko sa mga Marcos. Marcos ang salot sa bayang Pilipinas. Pinalibing yung tatay nila, yun Marcos kapatid ang nagpadala sa tatay mo sa ibang bansa. Tapos nandiyan ka hindi nga niya kayang kondinahin yung pangalan niya at banggitin yung pangalan ng kapatid niya sa lahat ng mga isyong kinakaharap ng bayan natin Pinadala ni Pangulong Marcos Sr. yan, atin niya na yan para protektahan yung kapatid, Inday. Pusta tayo kukumbinsihin kanya na mag-ayos kayo ni Bongbong kasi ang mga may kasalanan dyan, yung mga nakapaligid kay Bongbong. Nek-nek nyo. Lahat yan makasalanan, lahat ng Marcos dapat wala nang makabalik sa pwesto. Urur. Pinagsasasabi nyo. Diretso natin itong itong balitang ito ng survey ni BBM na walang kakwenta-kwenta. Lumagapak ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Ayan tumaas. Ang ni Pangulong Vice President, bumaba yung kay Bongbong. So Claire, lumayas ka na sa posisyon, lumayas ka na sa pwesto dahil wala ka ng kwenta dyan, hindi ka na importante. O dito tayo ngayon, dun sa sinasabi natin kay Amy, wala daw si Pangulong Duterte, ang sabi daw no comment. No comment. Panoorin natin. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Zero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos ayon kay Hanilet Abansenya. Muling nabisita ng mag-inang Hanilet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw ay binahagi ni Hanilet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me. Ay nako, ayaw kong isipin na itong pag-i-endorso na naman ni VP Sara kay Amy is personal. Hindi yung personal choice Baka mamaya personal na naman yung reason. Kasi nakita nyo naman ang laging ini-interview si Hanilet. Syempre, di ba? Pagka ganyan ng ganyan, si Hanilet ang ini-interview, alam naman natin. Syempre, magagalit na naman si Inday niyan. Sabihin, syempre, ay nako, ayoko na magsalita. Zipper. Sige, tuloy na lang natin to. Wag na yun. Baka madulas pa ako. Iyon na siya din. Pagawas na gudagli siya. Yes. Manifest ko niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, may alam ako kasi. Kaya lang ayaw kong sabihin. Basta focus na lang ako dito sa balitang no comment si Pangulong Duterte kay Amy. buo ang pananalig ni Hanilet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala silang gawa ito ng tao, gawa ng tao, pero ang gawa ng Diyos hindi na kayang hindi na kayang labanan ng tao. Balik ka rin na kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nagpaabot din ng pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Inaingnan yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalo ka the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat dito. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanilet ang kanilang mga alalahanin hingil sa posibleng mangyaring dayaan sa darating na halalan sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa proseso ng pagbuto. Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanilet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Sa kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanilet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas.
Kana galing tikas, they can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming gani ang kuan mo to, dili na nila makaya. Dili na nila they can only do so much. Nitabo na ito una sa panahon 2016. Na magigtog gyapon tikas, pero sa kadako sa diboto sa iya, wala gyapon. Kaya muling hinimok ni Hanilet ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban. Siyempre, botohan na to. Kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo. PDP, palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos para sa pagkasenador, sinabi ni Hanilet na alam ito ni dating Pangulong Duterte, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanilet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. Huwag makakita. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent. Ayun. So, ibig sabihin, mga bossing, no comment. Ibig sabihin, even our good president whom endorsed the Duterte, no comment tungkol dito. So, it's a personal choice and personal endorsement of VP Sara. For whatever reason, hindi tayo in-involved. So, since hindi tayo in-involved, hindi sinabi sa atin kung bakit, and pagkatapos na lang daw na mahal na araw yung kanyang reason why, let's stay doon sa Duterte. 10 lang, okay na yun. Again, pinapaliwanag ko sa inyo. The reason why, yung mga barangay, barangay kagawad, di ba, sa mga barangay elections, usually bumibili ng boto yan para i-block vote mo sila. Halimbawa, ako kagawad, Boss Dada. Magbabayad ako sa iyo ng 500, tapos iboto mo, isa lang. Ako lang. Ako lang iboto mo. Para yung mga kasama ko, ako lang umaangat, yung mga kasama ko, hindi umaangat. Gets mo, kahit marami tayo sa partido. Ang umaangat, ako lang. So sila, stay na sila dun. So mas malaki yung chances ko na manalo. Kasi nga, kung 5 kami sa partido, halimbawa, ilang mga kagawad? 7. Halimbawa, 7 kagawad. Ako lang ang binoto mo. So plus 6 ako, tapos sila, minus 6. Lahat ng kandidato, minus 6. Ganun ang logic ng eleksyon. Kaya bumibili yung tao, last minute, ng single vote. Ako lang iboboto mo, wala nang iba, kahit yung kakampi ko hindi mo iboboto. Babayaran ko na yung slot na yan. May mga ganun. So ganun din sa pagkasenador. 12 sila dapat. 10 lang tayo. Advantage yun sa atin. Kaya nga noon gusto nila 9 lang eh. 9 lang yung iboto ninyo. Kasi nga plus 3 points yun sa kanilang lahat. Minus 3 points yun doon sa mga kandidato na hindi may iboboto. Kasi imagine, kapag bumoto pa kayo ng 2, nadagdagan pa, baka mamaya niyan, marami rin bumoto doon, yung 2 na ibinoto nyo, puta nasa top 5 pa. Nalaglag pa yung 10 natin. Ganun yun, mga bossing. Imagine niyo kung lahat kayo boboto doon sa 2 inilagay nila. Yung boboto sa 10, lahat boboto doon sa 2 inilagay. Yung 2 na yun, may mga bumoto sa kanila na hindi bumoto doon sa 10. Ano nangyari sa 10 natin? Di yung 2 na yun, umangat pa kaysa doon sa 10 natin. Nakukuha nyo? Ulitin natin ha. Ulitin natin. Meron tayong 10. Okay. Yung 10 iboboto natin, 100 tayong boboto. Okay, 100 tayong boboto dun sa 10. Tama? Ngayon, dinagdag tong 2. So 100 tayong boboto dun sa 2. Papaano kung yung 2 na yun may boboto ng 50 na hindi tayo iboboto, ang iboboto ng 50 nila yung iba ding kandidato dahil ayaw sa atin. Imaginein mo, yung 2 na yun umangat pa dun sa 10 natin. Nakuha nyo yung ibig ko sabihin? Yun po yung logic dyan. Kaya nga mas maganda, wag nyo nang iboto yung 2 na yan, tapos iboto nyo yung 10 na lang natin. At least, may pag-asang manalo yung 10 natin. Kesa, magdagdag kayo ng kung sino-sino pa, malaglag pa tuloy yung bottom 2 o bottom 3 nung 10 natin. Pag 7 lang ang pumasok dyan, salig pa rin ang tama natin. Hindi pa rin tayo nanalo. Di ba? Kalahati lang nakuha natin. Yung kalahati, iba pa rin ang nanalo. So, delikado pa din si VP Sara. Kaya wag na lang po. Mag-straight na lang po tayo, PDP.